umaga, welcome back ulit sa aking channel, no? So ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga pagsubok ko bilang isang pasyenteng may hypothyroidism? Okay, sabi nila masyado daw nakakatamad? Totoo ba? Tara, number one na reklamo ko yung tinatamad ako or low energy. Yan talaga. Ah, noon, no, nung nasa Pilipinas pa ako, sabihin ko sa inyo, lumilipas ang isang buong araw o minsan nga 2 araw, 3 araw lalo na 'pag bakasyon. Hindi ako lumalabas ng bahay or lumabas man ako ng bahay may binili lang sa tindahan. Walang activity talaga akong nagagawa 'no, kasi parang feeling ko nun nakakatamad, inaantok, parang gano'n. Tapos wala, unlike ngayon na mas kontrolado ko na. Talaga namang andiyan yung walking, yung exercise, regular exercise actually, no? Pero doon lumilipas ang ano talaga, minsan nga 1 linggo walang exercise, hindi man lang ako nakapagbisikleta, may mga pagkakataong ganun ako noon. So, anong mangyayari? O di syempre, magigain ka talaga ng timbang. So, yung discipline talaga ang dapat pairali, no? Well, ang discipline naman, nasa katawan na natin yun. No, so, hindi ko naman po pwedeng ituro, lalo na kung ayaw mo or hindi ka pa ready. No? So, yun na lang yung gamitin nating term. Hindi ka pa ready, kaya tinatamad ka pang mag-exercise. Nakakainis din dito yung napapansin mo yung sarili mo, no? Nagiging ka ng weight. Kasi nga, syempre, yung metabolism natin bumagal. Ayan na, mararamdaman mo dyan yung dating 70 kilos ka or 75 kilogram ka, bigla kang, ba't ako nadagdagan ng 3 kilo, ng 5 kilo? Minsan masusurpresa ka na lang ng gano'n, no? Yun yung sa mga isang pagsubok ko rin. Kasi, to be honest hindi naman nagbago yung appetite ko. Yung appetite ko nung hyperthyroid, tapos hypothyroid, hindi naman siya nagbago. Wala namang pinagbago eh. So, syempre, kakain ka ng masarap, o kaya naman may mga pagkakataon na mapapadami ka ng kain. So, syempre, ang number one pa rin dito, yung discipline mo. No, disiplina pa rin, kagaya doon sa nauna kong pagsubok, no, yung wala kang exercise, wala kang mga aktibidades. Dito sa pagkain, ganun din, yung disiplina rin yung kailangan. So, kailangan ding i-impose mo sa sarili mo na kailangan kong kumain ng tama, kailangan kong kumain ng sapat lang at hindi sobra. Yun ang kailangan mong matutunan, no, sa sarili mo, na hindi ka lagi kakain ng fatty foods, mga fatty food, mga ganyan, no? Ano pa, hindi mo kailangan laging kumain ng fast food. Hindi ko naman sinasabing bawal kumain ng fast food. Po pwede naman, pero hangga't maaari po, limitahan or babawasan natin. Tayo na lang ang magluto, no? Pero hindi ko sinasabi na tanggalin ang fast food, okay? So, ako naman, aminin ko naman sa inyo, nakakakain pa rin hanggang ngayon ng fast food, pero sa loob ng 1 buwan, 1 hanggang 2 beses na lang. Yun talaga yung disiplina. Nagluluto dito kahit sa Australia, kami sa bahay. So, bumili man kami, actually, yung binibili nga namin dito, yung mga veggie wrap, hindi naman yung kung ano-ano eh. Literal na healthy pa rin yung binibili namin. Pero syempre, hanggat maaari, ikaw ang magluto. Okay? So, tansyado mo kung ano yung mga recados na kailangan mong gamitin. Let's say, yung mga asin na yan, no? Mas maganda ikaw na lang ang magtimpla. Okay? Number 3 na pagsubok ko bilang isang pasyenteng may hypo, yung lamigin ako. Mapapansin nyo naman ang kapal ng jacket ko, no? Hindi ko na yan pinapawala. Well, wala namang problema, no? Yun nga lang, kagaya ngayon, winter, talagang jacket, kita mo makakapal, jacket all the way. Ito isuot ko, talagang nagja-jogging pants ako or nagmamaong. Yung makakapal kasi sobrang madali akong lamigin. Ganung level talaga eh. Sa ganito naman, ito naman yung para sa akin, ito naman yung madaling i-handle. Tapos kung makikita nyo sa likod ko, ayan, may heater kami lagi sa room. Pero syempre, pagka summer, mga ganyan, hindi ko naman siya ginagamit. Talagang pag winter, ayan, mataas yung kuryente namin. Kasi nga, madalas naka-on. Lalo na pag gabi matutulog or
'pag magsi-siesta, talagang kailangan ino-on mo kasi malamig, freezing cold yung lamig niya, eh. Lalo na 'pag bumababa ang temperature ng 6, 4, mga ganyan, malamig yun. Para kang hinahanginan ka ng ano 'no, ng lamig ng ref, parang ganong level. Okay, ang bottom line, ang question ko rito, madali bang i-handle ang hypothyroidism? For me, yes. Mas madali siyang i-handle. Hindi ko naman sinasabing as in smooth or wala lang. Well, may mga pagsubok pa rin, kagaya ng mga nabanggit ko. Pero syempre, kung ako, base sa experience ko, kati ng ilong ko, mas gusto ko nang i-handle ang hypothyroidism kaysa sa hyper. Okay, yung hyper, hindi mo alam. Para ka laging nenervyusin, para ka laging, alam mo yun, para ka laging on the go, irritable ka, hindi ka makarelax. Okay, para kang, pag natutulog ka, pakiramdam mo hindi nakalapat yung likod mo sa hinihigaan mo, may ganong pakiramdam. Ito, malamig, oh, di jacket ka lang, tapos nakakatulog ka ng masarap sa hypo. Okay, yun nga lang, syempre, kailangan mong lagyan ng disiplina yung sarili mo. Pero, 'di ba, kumpara naman ng hyper ka, yung puso mo para kang tatalon, ang lakas mo magpawis. 'Di ba? May mga ganong kang pagkakataon. Tapos mapunta ka lang sa medyo maalinsangang lugar. Yung yung likod mo basang-basa na. Yung singit mo basang-basa na. Eh dito kasi, for me, relax lang eh. Yun nga lang talaga, no, nagigain ka dito ng timbang. Kaya dapat talagang may program ka or may routine kang ginagawa. Hindi lang basta everyday okay na. Hindi gano'n, no? Dapat talagang may extra effort ka rito sa hypo. Well, for me, part talaga yon ng disiplina. Kahit naman nung normal tayo, dapat may disiplina ka eh, di ba? Or else, o pwede ka magkasakit. Dito nga lang, tatanggalin mo yung siyosi mo, yung pag-inom mo, yung pagkain mo ng hindi masustansya, yan. Talagang baguhin mo yan. Tapos kung mahilig ka magpuyat, o isama mo na yun. Kung mahilig ka magpuyat, alisin mo na rin yun. Matulog ka ng tama. O halimbawa, lagi ka natutulog ng 10 p.m. O gawin mo yun. Gising ka ng 5, ng 6 a.m. O ganun lang. Tapos yung pagkain ng healthy. O, bawasan yung asukal. Bawasan yung maalat. Bawasan yung matataba. So, simple as that. No? Kaya for me, masasagot ko, mas madaling i-handle to kumpara sa hyperthyroid. No? Basta syempre, check up tayo lagi. Hindi po pwedeng, okay na ako, ayoko nang bumalik kay doc, no? Huwag ganun. Kaya kailangan may gabay tayo ng ating endocrinologist. Tapos, kung ano yung pinapayo sa atin, gagawin natin. Pag sinabi ni doktor na kailangan mong mag-diet kasi nga nag-gain ka na ng timbang or masyado kang mabigat, eh gagawin natin. Okay? Pag sinabi naman ni doc na kailangan mong inumin yung ibibigay kong gamot. Halimbawa, yung kagaya sa akin, no, sa uric acid, binigyan ako ng Febuxostat kasi nga mataas. Iinumin natin. Hindi po pwedeng hindi. So, ganun lang. Kailangan lang nating makinig para mas ma-handle natin ng maayos yung kondisyon natin na hypothyroidism. Okay? So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa support na binibigay nyo, no? So, spread the word, ika nga. Ibahagi natin tong ating kaalaman para sa mga kagaya rin natin na may thyroid problem. So, paano? Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless.